So magandang hapon po mga Ginoo at mga binibini, especially to you Ma'am Jaifa. So sa hapon po na ito ay ating tatalakayin ang mga Asyano sa panahon ng pagalugad at kolonyalismo. Now, alam naman natin na noong unang panahon ay ang Asya ay isa siya sa mga pinaka mayaman sa likas na yaman. So maraming mga bansa ang nagnanais na maggalugad dito or magkaroon ng kolonyalismo dito sa Asya dahil nga sa marami itong likas na yaman. Now, ang mga layunin po sa talakayan natin ito ay layunin natin na matukoy ang kahalagahan ng paglalakbay ni Ibn Battuta sa kasaysayan at sa daigdig ng mga Muslim. Pangalawa ay susuriin din natin ang tunay na layon at bahaging ginampanan ng paglalakbay ng flota ni Zheng He at pagtataguyod ng ugnayang pangkapangyarihan at kalakalan sa daigdig. Susuriin din natin ang mga paraan ng pananakop sa mga Mughal sa India. At ipapaliwanag din natin ang mga naging epekto sa pananakop ng mga Mughal sa India. At panghuli ay ating papatunayan ang layon na naging katuturan ng Edict of Shokoku sa mga Hapones. So yun po ang ating layunin para sa hapon na ito. Dumako na tayo sa ang paglalakbay ni Ibn Battuta. So sino nga ba si Ibn Battuta? Si Ibn Battuta ay isang Moroccan scholar, meaning siya ay edukadong tao na manlalakbay noong ika-14 na siglo at nagsimula ang paglalakbay niya sa edad na 21 para isagawa ang Hajj na alam niyo naman kung ano yung Hajj, so hindi ko na i-explain. So pero hindi lang Hajj ang main purpose ng paglalakbay ni Battuta dahil inabot siya ng 29 na taon sa kanyang paglalakbay at natahak niya ang mahigit 120,000 kilometro at nalakbay din niya ang 3 kontinente, kabilang narito ang Asya, Africa at Europa. Now, sa kanyang paglalakbay ay napuntahan niya ang iba't ibang bansa o iba't ibang lugar tulad ng Cairo, Damascus, India, Maldives at China. Now, hindi lamang ito paglalakbay para sa kasiyahan or para maghibang si Ibn Battuta. No, ang paglalakbay niya ang dahilan ng paglalakbay niya ay upang mag-aral at makipag-ugnayan sa ibang mga kultura upang mas mapalawak ang kanyang kaalaman sa batas ng kulturang Islamiko or ang Sharia law. Now, dahil dito, siya ay naging isang dalubhasa at naglingkod bilang hurado or kaday. Ang kaday pala ay isang in modern times or sa panahon natin ngayon ay isang maihahalin tulad siya sa isang judge. Now, siya ay maghuhukom or siya yung magbibigay ng kaparusahan sa mga may sala na naaayon sa batas ng Islam or sa Sharia law. At bilang sugo, pumunta din siya patungong China. Ano nga ba ang kahalagahan o bakit nga ba mahalaga yung paglalakbay niya? Dahil nga matapos ang halos 3 dekada or almost 30 years na paglalakbay at paggagalugad, si Ibn Battuta ay bumalik sa Morocco noong taong 1354. Now, sa pagkakataon nito, siya ay itinalaga ni Sultan Abu Inan Faris bilang isang hurado na naman pero sa bansang pinanggalingan niya, which is ang Morocco. Now, bakit kakaiba yung paglalakbay ni Ibn Battuta? Kakaiba ito dahil nga inabot ito ng almost 30 years, no? So, at marami din siyang bansang puntahan at yun nga, kasi nga napuntahan niya talaga yung 3 kontinente. Isa rin sa dahilan kung bakit mahalaga yung paglalakbay ni Ibn Battuta is sa kadahilanan na dinokumenta niya ito yung paglalakbay niya o isinulat niya yung mga paglalakbay niya. Isinulat niya yung mga nakita niya na mga kagawian ng iba't ibang kultura, mga batas, paano sila mga lakal at iba pa. Now, yung mga sinulat niya ay naging dahilan na maging inspirasyon para sa ibang nagnanais na maglakbay sa Asya kasi nga sa panahon na yun hindi pa ganun karami yung mga nakakaalam kung gaano kayaman yung Asya sa kultura, sa mga likas na yaman at iba pa. Kaya siya yung naging inspirasyon ng mga nagnanais na maging adventurero o manggagalugad at isa rin yun sa dahilan na itinuring siya sa isa sa pinakadakilang adventurero sa kasaysayan. Si Ibn Battuta ay inahalin tulad
sa isa na namang tanyag na manlalakbay na alam ko na alam niyo kung sino ito. At yun ay si Marco Polo. Now, sino nga ba si Marco Polo? So, si Marco Polo ay isang mangangalakal na Italyano. Siya rin ay manggagalugan at adventurero. Now, nagsagawa ng paglalakbay si Marco Polo tungong Asya, specifically sa korte ni Kublai Khan kasama yung ama niya at tiyo niya noong ika-13 siglo. Now, ang paglalakbay ni Marco Polo ay naisulat din sa aklat na The Travels of Marco Polo. Now, same din sa paglalakbay ni Ibn Battuta na sinulat din niya yung paglalakbay niya. Pero ang kaibahan lang is si Marco Polo ay naglakbay siya sa murang edad na 17. Meanwhile, si Ibn Battuta ay naglakbay sa edad na 27. Now, si Marco Polo ay yun yung pinaka main goal nila is mapunta yung korte ni Kublai Khan na isang emperador na Mongol sa dinastiyang Yuan ng China. Now, pagdating ni Marco Polo sa China, itinalaga siya ni Kublai Khan bilang kanyang personal na tagapatnubay at siya rin ay naging insider kagaya ni Ibn Battuta. Siya ay direkta na sumusunod sa emperador at sa panahon niyang kanyang pananatili sa Imperyong Mongol, siya rin ay nakapaglakbay sa maraming bansa tulad ng naglakbay siya sa Tibet, India, Persia at Timog Silangang Asya. At matapos ang pananatili niya sa China ay napagpasyahan nila na bumalik sa kanyang pinanggalingan, which is ang Venice, Italy. Now, pero sa panahon na iyon, yung Venice, Italy ay nakikipagdigma pa sa Genoa nung panahong iyon. Kung kaya't si Marco Polo ay nadakip at nakulong. At sa loob ng bilangguan, doon niya inilahad lahat ng kanyang mga naobserbahan, naranasan, natutunan sa kasama niyang bilanggo na si Rustichello. At si Rustichello na yung nagsulat ng kanyang mga manuskrito at pinamagatan niya itong The Travels of Marco Polo. So, makikita natin na meron talagang similarity si Ibn Battuta at si Marco Polo. Dumako na naman tayo kay Zheng He. So, si Zheng He, sino nga ba siya? Si Zheng He ay isang eunuch at pinagkakatiwala ang tagapagpayo ng emperador ng Yongle sa dinastiyang Ming sa China. Now, dahil sa pagtangkilik ng emperador, si Zheng He ay kinumisyon na magsagawa ng 7 ekspedisyon sa pagitan ng mga taong 1,405 hanggang 1,433. Now, kasama sa plota ni Zheng He ang naglalakihang daan-daang barko, pangkalakalang gawang kahoy at libo-libong trabahante kasama ang mga mandaragat, sundalo at manggagawa. Now, ang specifically ang plota ni Zheng He ay may 300 barko at tinatawag ng mga barkong iyon na treasure ships dahil nga yung mga barkong iyon ay naglalaman ng mga iba't ibang klase. May mga gaya ng sinabi ko kanina, yung mga kasama niya, mga mamahaling mga mahahalagang bato, ginto, spices at iba't iba pa na galing sa iba't ibang bansa na kanilang napuntahan. Now, nabaybayin ng ekspedisyon nila ang South China Sea, Indian Ocean, Arabian Sea at Red Sea. At narating ang maraming bahagi ng Asia at Africa tulad ng Vietnam, Java, Sumatra, Sri Lanka, India, Persian Gulf at silang bahaybayin ng Africa. Ano nga ba ang layon ng paglalakbay ng Zheng He? Ang pinakalayon talaga nila ay mapakita ang yaman at kagalingan o kapangyarihan ng China, no? At ginamit din ito ng China upang ipamalas ang kapangyarihan nito at itatag ang ugnayang diplomasya sa mga dayuhang bansa. Now, pag sinabi nating ugnayang diplomasya, hindi talaga nila totally na sinakop. It's just that binibigyan lang nila ng protection yung mga bansang may ugnayan sila
at mayroon din itong kapalit na nakakabenepisyo yung China. Now, sa panahon ng paglalayagit na ito ay matagumpay na natupad ang plota ni Zheng He ang layong pakikipagkalakal at pakikipag-ugnayan diplomatiko. So, sa mga narating nilang mga bansa, no? At sa tuwing babalik ang plota ni na Zheng He ay may dala-dala itong kaya ng sinabi ko kanina na spices, tela, mahalagang bato, ginto, at kakaibang uri ng mga hayop na hindi matatagpuan sa China. Now, naitatag din nito ang relasyong tributary sa kanilang bansang kalapit, no? Ang otoridad ng dinastiyang Ming. So, pag sinabi nating relasyong tributary, ibig sabihin, gaya ng sinabi ko kanina na pinoprotektahan ng plota ni Zheng He or ng China yung mga bansang may kaugnayan sila kapalit ng tributary or tributo or taxes, no? Nagbabayad lang lamang yung mga nais na magprotektahan nila at proprotektahan din nila. So, it's a win-win situation for both. Now, gayon pa man sa pagkamatay ng emperador ng Yongle ng dinastiyang Ming, nagbago yung alintuntulin, no? So, pinatigil na ang ekspedisyon nila at itinuon ang pamamahala sa panloob na polisiya. So, ibig sabihin nung namatay yung emperador nila, na-discontinue or hindi na pinagpatuloy yung paglalakbay nilang Zheng He. Kasi nga, mas nag-focus sila more on sa seguridad ng kanilang mismong bansa. Kaya ito din yung panahon na sinara ng China yung bansa nila from the world. Ibig sabihin, wala nang makakapasok sa China at wala na din mga Chinese na makakalabas sa kanilang bansa. Totally shut down talaga nila ang lahat ng means of communication, pakikipagkalakalan sa ibang bansa, no? Kasi nga, ang nais lang nila is madepensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga banta na maaring sumalakay ng mga Monggol o pananalakay ng mga Monggol. Now, bakit nga ba mahalaga ang paglalakbay ni Zheng He? So, ang serye ng paglalakbay ni Zheng He ay nagkaroon ng matagal na epekto. So, ibig sabihin, no, hindi ito agad-agad na may epekto agad, no? So, matagal yung naging epekto nito. Especially sa kanilang pagkikipag-ugnayan, no? Now, ito ay nakapagtatag ng pandaigdigang istruktura, no? So, nakapagtatag sila ng mga let's say for example, mga port, no, mga istruktura na mas magpapabilis or magpapadali ng pakikipagkalakalan nila sa iba-ibang bansa, no? At ito ay naganap sa dahil wala namang ibang bansa ang naglunsad ng ganito pagkakataon sa kabuoang rehiyon ng Indian Ocean. So, sila pa talaga yung nagkaroon ng ganitong ideya, no? So, sila yung kauna-unahang nagka-ideya nito. Kaya, sa panahon na iyon, yung China, especially sa naval power nila, sobrang lakas talaga. Napakapangyarihan ng bansang China nung panahon na iyon kasi bukod sa malakas na may mas advanced yung teknolohiya nila sa pandaragat, ay mas lumakas ito dahil nga sa mga nakukuha nilang benepisyo sa pagkikipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Kasi nga sila yung pinakauna-unahang nakaisip ng ideyang ito, no? At sa panahon din na iyon, naging alternatibong daungan ang adwana ng kalakalan, no? So, ang adwana kasi noon ay hindi siya gaanong kilala, no? At nung naging sentro na ng kalakalan ng China, so doon na unti-unting naging mas well known yung adwana nga at yung Malacca sa timog silangang Asya. Now, pinaintindi rin ng paglalayag ng plota ni Zheng He ang kompetisyon ng mga mangangalakal sa rehiyon na magkaparehong naghangad na maging kaalyansa ng dinastiyang Ming, no? So, pinakita talaga ng plota niya na sila yung may otoridad, no? Sila yung mas makapangyarihan, no? Sa mga ibang nagnanais na makipagkalakalan sa mga kalapit din na bansa na gustong gumaya sa ginagawa nila. Panahon din yun, no? Sa kauna-unahang panahon,
ang iyong maritime mula China hanggang Africa ay naging bahagi ng pandaigdigang pagkakaisa, no? So imagine, no, from China to Africa, nagkaisa talaga sila dahil nga sa paglalakbay lang ni Zheng He. Ganun kahalaga yung paglalakbay ni Zheng He. Ang Nanjing at Beijing na kadalasang nagtatanghal ng piging o selebrasyon ay nagmistulang entablado, no, ng ugnayan, interaction ng iba't ibang uri ng tao, kasi nga ang sentro na ng kalakalan ay ang China at ang Beijing ang kapital ng China, kaya maraming pumupunta doon, kaya marami ng iba't ibang tao na pumupunta doon, no, nakikipag-interact sila doon. So, at sa pagkakadaon din na iyon, naganap ang madalas na talakayan tungkol sa magkakaibang idea, no? So nagiging mas more open na sila sa iba't ibang idea, at pinatunayan ng mga pagkakataong ito na maaari din palang magkasama at magkaisa ang magkakaibang lahi, no, sa pandaigdigang mamamayan. So ganun kahalaga yung paglalakbay ni Zheng He, kasi nga napag-isa niya na ang malaking bahagi sa Asia, no, at napagtanto nila na pwede pala silang mag-work together, no, pwede pala silang magtulungan para mas umunlad ang kani-kanilang bayan. Now, kakaiba naman ang naganap na pananakop sa pangkat ng mga Muslim sa India. Ang pananakop ng mga Muslim sa India ay naganap ng dalawang daluyong. Ang unang pagsalakay ay naganap sa Sindh, bahagi ng Pakistan noong taong 712 CE. Ang mga Muslim na ito ay nagmula sa Afghanistan, Turkmenistan sa pamumuno ni Muhammad bin Qasim, at ang ikalawang pagsalakay naman ay naganap noong 1526. Ang pangkat na ito ay nagmula sa gitnang Asya na binubuo ng mga tribong Bukbong, Turkic Mongol sa pamumuno ni Babur, komandanting Mongol at unang emperador ng Imperyo Mughal sa India, matapos talunin ang huling pinuno ng Delhi Sultanate na si Ibrahim Lodi, no, at itinatag ang pamahalaang Mughal sa India. Na yun na naman ang ating tatalakayin ngayon. Sa kanyang pamumuno, nagawang mapag-isa ni Babur ang mga Indian sa Delhi at iba pang lupain sa rehiyon. Now, natamo ng Imperyong Mughal ang ginintuang panahon sa India noong panahon ng pamumuno ni Akbar the Great, no, na mula sa linya ng pamilyang Mughal ni Babur. So, ano nga ba ang naging paraan ng pananakop ng mga Mughal sa bansang India? Now, si Akbar the Great ay kilala bilang the Great One, no, ay naging matagumpay na pinuno dahil sa kanyang matalino at maparangyang pamumuno. Ibig sabihin, no, hindi siya makasarili na pinuno kasi nga maparangya siya. So parang pinuput niya yung sarili niya sa mga napagdadaanan ng mga kanyang pinamumunuan, o nakiki-feel siya sa mga kanyang pinamumunuan, at ipinatupad niya ang policy of reconciliation sa pamamagitan ng pagkikipag-alyansa, lalo na sa mga Rajput, kabilang ang pagpapakasal sa kanilang mga pamilya. At dahil dito, nabawasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mga Muslim at Hindu, no? At naging bahagi ang mga Hindu sa kaniyang pamamahala. Now, pinatatag ni Akbar ang imperyo sa pamamagitan ng maayos na pamamahala. Pinagaan ang mga buwis, inayos ang burokrasya, at hinati ang imperyo sa mga lalawigan upang mapanatili ang katapatan ng mga opisyal, no? At binigyan niya sila ng mga lupain, ngunit hindi ito maaaring mamana. So para talaga ma-maintain yung peace, no?
para walang pag-aawayan ang susunod na henerasyon, no? At pinalakas din niya ang hukbo upang maprotektahan ang mapalawak ang imperyo. At bukod din dito, no, naging bukas siya sa iba't ibang kultura. So meaning open siya, willing siyang matuto sa iba't ibang kultura, no? Hindi siya bias sa kaniyang sariling kultura. Kumbaga hindi siya egocentric na feeling niya na mas superior yung kultura niya sa iba, at opposite yung pananaw niya dito, kasi nga open siya sa lahat ng kultura, no, at iba't ibang relihiyon din, no. So tinanggal niya ang mga buwis sa mga Hindu at sinuportahan ang mga edukasyon at sining. Now, pinahihintulutan ang pinahihintulutan din niya ang impluwensyang dayuhan. Now, sa kaniyang pamumuno, narating ng Imperyong Mughal. Now, sa kanyang pamumuno, no, narating ng Imperyong Mughal ang rurok ng tagumpay, no? At sa pagkamatay ni Akbar, no, sinundan siya ni na Jahangir at Shah Jahan, no, na nagpatayo ng Taj Mahal, no. Yun yung sikat na parang sambahan nila, no, doon sa India. Ngunit sa panahon ng Aurangzeb, no, humina ang imperyo dahil sa mahigpit na patakarang panrelihiyon, no. So yun ay nagdulot ng rebellion, at dahil dito unti-unting bumagsak ang Imperyong Mughal noong panahon na iyon. Now, dumako naman tayo sa huli nating tatalakayin para sa hapong ito, at yun ay ang Edict of Sakoku. Sa panahon ng Edo noong 1603 hanggang 1868, no, sa Japan ay pinamumunuan ng Tokugawa shogunate sa ilalim ni Ieyasu, at ipinatupad niya ang mahigpit na sistemang feudalismo kung saan ang lipunan ay binubuo ng mga daimyo, samurai at magsasaka upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang pag-aalsa, no. Ipinatupad ang alternate attendance policy para kontrolin ang kapangyarihan ng mga daimyo, at ipinatupad din ang Sakoku o ang isolation policy na nagsara sa Japan mula sa impluwensyang dayuhan sa loob ng halos 2 siglo. Now, ibig sabihin ng isolation policy na nagsara ang Japan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang makakapasok, wala rin makakalabas, no? At dahil dito, ipinagbabawal ang paglabas ng mga Hapones, no? At mahigpit din ang kinokontrol ang pagpasok ng mga dayuhan, or sa panahon na yun, lingid lang talaga yung makakapasok sa bansang China, no, upang mapanatili ang kultura, relihiyon at kapayapaan sa bansa. So ibig sabihin, takot sila na maimpluwensyahan ng mga dayuhan yung kultura nila or magkaroon ng cultural erosion, no, kung kaya't isinara talaga nila yung bansa nila sa iba't ibang mga bansa. Now, ano nga ba ang layunin ng Edict of Sakoku, no? Ang pinakalayunin talaga nito ay maprotektahan ang cultural at political na pagkakakilanlan ng mga Hapones, no? Ibig sabihin nito, no, takot sila na maimpluwensyahan ang mga Hapon sa mga dayuhang pumapasok sa kanilang bansa, at binabawasan ang potensyal na banta ng mga makakapangyarihang bansa na manakop sa bansa din nila. Now, hangad nitong mapanatili ang panloob na katatagan at tradisyonal na estrukturang panlipunan ng bansa sa pamamagitan ng paglimita sa impluwensyang panlabas na maaaring makagambala sa kaayusan ng bansa. Now, ibig sabihin lamang nito na yun nga, yung gaya ng sinabi ko kanina, na ginawa nila iyon para maprotektahan yung kanilang kultura, no, sa mga impluwensya na maaaring magpawala sa identity nila as Japanese, no. Now, noong una, ang konseptong ito ay tila umayon naman sa kagustuhan ng shogun, no, at naranasan ang
kapanatagan sa bansa. Ngunit noong 1637, no, pinulong si Shibata Katsue, which is isang Ronin, ang mga Kristiyanong rebeldeng, no, ang mga Kristiyanong rebelde upang iprotesta ang Edict of Shikoku, no, at naganap ang rebelyong Shimbara. Now, ang rebelyong Shimbara ay ang pinakamalaking kaguluhan na kaguluhang sibil. Ibig sabihin hindi talaga siya ipinalabas, no? Hindi alam ng ibang bansa na may kaguluhan na pala sa loob ng kuan, kaya nga sibil, no? Na naganap noong panahon ng shogunato. Ngunit gayon pa man, si Shibata Katsue pati ang kanyang mga kasama ay nahatulan ng panggugulo at pinarusahan ng kamatayan. Now, ano nga ba ang naging epekto nito, no? Hinubog ng Sakoku ang kulturang Hapones, no, at nanatiling mapayapa, or mas napanatili nila yung kultura nila. Dahil nga hindi ito na impluwensyahan ng ibang kultura, no, sa ibang kulturang kanluranin, no. Ang kulturang Hapones ay napanatili nila sa loob ng 200 taon, no, sa pagsasarili. Ngunit ito ay nagmistulang nakulong sa hawla, no. Hindi sila gaya ng sabi na nila na no man is an island, no. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Now, sa pagtapos ng Sakoku noong taong 1853, malinaw na malaki talaga yung ipinagbago ng teknolohiya sa daigdig, at nagmistulang na pag-iiwanan na talaga ang Japan dahil nga hindi sila open, no. Nag-isolate sila, kaya wala silang alam sa kung ano yung mga naging advances in terms of technology noong mga panahon na iyon. Kaya doon sila napag-iiwanan, no. At yun ang naging epekto ng Sakoku. Napag-iwanan sila sa ibang mga bansa. Napag-iwanan talaga yung Japan sa ibang bansa. Yun ang pinakamalaking epekto ng Sakoku. At doon lang po nagtatapos ang ating talakayin para sa hapong ito. Maraming salamat sa pakikinig at paalam.